ang labanan ni Katal at ng Reynang Elf. Huwag na nating patagalin to, kaya atin ang simulan ang kwento. Ang mga elf ay tila mas mabangis kaysa sa inaasahan ni Katal. At anumang alamat na narinig niya tungkol sa kanilang mapayapang kalikasan ay tila hindi na akma sa sandaling ito. Gayunpaman, pinipili niyang baliwalain ito bilang wala ng iba kundi isang natural na reaksyon sa isang hindi inaasahang mananalakay. Ang mga palaso ay patuloy na bumabagsak sa kanya sa walang tigil na mga alon. Ngunit, bawat isa ay tumatalbog lamang ng walang epekto. Pagkatapos, sa isang simpleng palakpak ng kanyang mga kamay, naglalabas si Katal ng isang puwersa na napakalakas na ilang mga elf ay nahulog sa kanilang mga paa, nahulog sa hangin na parang mga dahon sa bagyo. Habang pinapanood ng matandang elf gazer ang eksenang ito na nagaganap sa tahimik na pagdududa, patuloy na pinipilit ni Katal na wala siyang masamang intensyon at hindi niya sila pinapahamak. Isang dumana kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan na marahil ay lumampas siya sa hangganan at ang pagpapakita ng lakas na ito ay lalo lamang nagpalalim ng kanilang takot. Habang nagsisimula na siyang mag-isip na umatras, isang biglaang pagsabog ng init ang nagpapaalala sa kanya ng isang naglalaglavag na palaso na lumilipad patungo sa kanya mula sa likuran. Ang liwanag nito ay matalim na tumatagos sa lamig. Lumabas na ang reyna na nasa patrol ay bumalik na upang ipagtanggol ang kanyang mga tao mula sa kanyang inakalang nakamamatay na banta. Ang marangal na pinuno ng lipi ng dahon na kilala sa pangalang Marcelia Hassan Karasha, bla bla bla, ay humihingi ng paliwanag para sa kaguluhan. Walang pag-aaksaya ng oras, agad na itinuro ng matandang elfo si Katal. Inaakusahan ang kawawang dayuhan na umatake sa kanilang nayon ng walang dahilan. Patuloy na hinihimok ni Katal na hayaan siyang magsalita, ngulit ang kanyang presensya na nakatayo ng matangkad at walang kahit isang sugat ay nagdulot ng pagkabahala kina Marcelia at ang matanda. Ang reyna ay nagmura tungkol sa kung gaano kadumi ang mga tao, pagkatapos ay sumugod sa kanya na may buong tiwala na madali niyang mapapalayas ang isang katulad niya. Sa sandaling iyon, tahimik na nagsimula si Katal na magtaka kung nauunawaan ba nila kahit isang salita sa sinasabi niya o kung sadyang pinipili nilang hindi ito pahalagahan. Pinaghihinalaan niya na ang kanilang katigasan ay maaaring hindi mula sa takot, kundi mula sa malalim na ugat na puot sa pagitan ng mga elfo at tao. Naalala niya mula sa kanyang panahon sa mga snowfield na ang mga tao ay nagsisimulang makinig lamang kapag nakapagbigay ka ng tamang suntok. Habang dumadaan ang mga kaisipang iyon sa kanyang isipan,